Inihayag ngayon ng Department of Justice na nakulong sa Estados Unidos si dating Police Colonel Royina Garma dahil sa posibleng money laundering at human rights violations. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, malamang na hindi maiaapela ni Garma ang pagkakakulong nito. Paliwanag ng kalihim, sa ilalim kasi ng Magnitsky Human Rights Accountability Act, pwedeng habulin ng US government ang mga dayuhang sangkot sa katiwalian at paglabag sa karapatang pantao. Kasama na riyan ang paghahabol at pagkumpiska sa kanilang mga ari-arian na nasa Amerika. Kasalukuyang naka-detain sa San Francisco, California si Garma. Nagkasundo ang mga miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability, gayon din ng Quadruple Committee na mag-ambagan upang makabuo ng 1 milyong pisong halaga ng pabuya sa makapagtuturo kay Mary Grace Piatos. Naging kontrobersyal ang pangalang ito ng mausisa sa isang pagdinig ng House panel. Sa November 5 hearing, nasilip ng mga kongresista ang mga isinumiting documentary evidence of payment o mga resibo ng Office of the Vice President o OVP sa Commission on Audit para sa paggastos ng confidential funds nito mula 2022 hanggang 2023. Kabilang sa nasitang resibo ang may petsang December 30, 2022. Ang basa ng kongresista, Mary Grace Piatos ang signatory, pero para sa COA, ito ay Mary Grace Piati. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Piati? Ha? Piati? Piatos. Ang pagkabasa ko, Piatos eh. Y po yung last? Y, hindi S? May ano po siya eh. Ayun o, tingnan mo. Y po. Since masyado nang mababa yung tail. Okay. Now, sa tingin mo, totoong tao yan? What's your opinion? It could be a person. Could be a person. Pero, would you know na merong restaurant na Mary Grace ang pangalan? Yes, Mr. Chair. At meron ding Piatos na brown ng potato chips? Yes, Mr. Chair. Would you know that? Yes, Mr. Chair. Yes. Anyway, at least alam mo rin pala mga yon. Patuloy sa pagtanggi si Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability. Ang pinakamatataas na opisyal din sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. No-show pa rin sa hearing sa kabila ng ilang ulit na imbitasyon at sapina. Giit ng mga mambabatas, kailangang maipaliwanag ang anilay questionabling paggastos sa confidential funds ng OVP noong 2022 hanggang 2023, gayon din ng Department of Education noong nakalipas na taon. Kaya nga nag-usap-usap kami ng mga miyembro ng Quad at saka ng Blue Ribbon para mag-come up ng 1 million para ibigay kung sino man ang may alam ng kinaroroonan ni Mary Grace Piatos. Yung mga fictitious na tao na mention niya, siyempre yung pinakasikat si Mary Grace Piatos na patuloy po nating hinahanap para mapaliwanag po yung mga acknowledgement receipts. Samantala, naninindigan ng mga kongresista na kung mawawalan ng trabaho ang ilan sa mga kawani sa OVP sa susunod na taon, walang ibang dapat sisihin kundi si VP Duterte. Ito ay matapos tumanggi si VP Duterte na sumipot sa budget hearings ng kanyang tanggapan sa Kamara. Nirealign ng Kamara ang nasa 1.3 billion pesos na proposed budget ng OVP sa social services programs ng Department of Social Welfare and Development at Department of Health. In the first place, kung ginastify niya yung budget niya at inayos niya yung paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawala ng trabaho at maayos yung trabaho ng Office of the Vice President. Ini-adapt naman ng Senado ang House version na OVP 2025 budget na nagkakahalaga ng 733 million pesos. Gayunman, may posibilidad pang magbago ang desisyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ang mga kaganapan ay nagdakdak na syempre ang mga julul na mga tauhan ni Lisa Tanas katulad ni Remulla na urong-sulong ang bulating pumipirma. Totoo kaya yung kasabihan na kapag masamang damo, mahunit ang ginhawa. Mahunit gid ang ginhawa sa mga lilintian nga mga masasamang damo. Ayun na nga ay gumulong na daw ang pag-iimbestiga
ng Department of Injustice Task Force ko, di ba? Kaugnay sa kanilang binabato kay Pangulong Duterte na EJK. Ayan naman talaga ang purpose ng mga yan. Ayan, no, November 18 ngayon. Anibersaryo kung saan ilang taon na nang ipinalibing ang tatay ng traidor na si Bangag Jr. na ungrateful, na walang utang na loob sa Pangulong Duterte at sa kanyang administrasyon, nang ipinalibing ang matandang Marcos sa libingan ng mga bayani. Kaya nga, inaantay nating hukayin ni Inday Sara para i-Japon sa West Philippine Sea. Diba? So anyway, mga kababayan, ay sinabi nga ni Remulla na mag-iimbestiga na daw yung kanilang task force injustice dito sa mga paglabag ni Pangulong Duterte sa international humanitarian law at chuchu. Pero si Lisa Tanas na kidnapper at si Bangag Jr. ay ayaw pa imbestigahan ni Boying Remulla. Bakit nga naman niya pa imbestigahan? Kasabwat nila sa pangingidnap diyan sa Turkey. Kaya yung mga kadyutahan nila, mga palangga, na sinasabing sila ay concerned sa karapatang pantao, buhay ng mga tao, or human rights, chuchu ay isang kadyutahan lamang dahil ang gobyernong ito ay isa ng malaking mafia. Actually, matagal ng mafia ang gobyernong ginagalawan niya sa Pilipinas. Kaya nga nakakalungkot na mabuhay sa bansang Pilipinas na ating minamahal. Pilipinas kong mahal. 'Di ba? Ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino, 'di ba? Mga ganong kanta natin hanggang sa ang matsugi ng dahil sa iyo, mga ganyan. Ang ating ipinamamalas sa ating mga anak at even tayo, kinakanta natin yan. Pero sa totoo lang, paulit-ulit natin sasabihin na mafia ang gobyerno, lalo na ang gobyerno ni Bangag, at wala na pong patutunguhan ang ating sambayan ng Pilipino sa maayos na bukas o magandang bukas. Dahil nga, ang gobyerno ni Bangag ay patuloy na binabalahura ang inyong buhay. Like ngayon, ilang days na ba ang bagyong Pepito? 2 days na. News blackout. Hindi inuulat ang mga totoong biktima nitong bagyo na ito. So nakakalungkot yan, mga kababayan. Anyway, so balik tayo dito sa sinasabi ni Remulla. Okay, ang bawat bukas ng Junganga na Remulla, yun ay utos ni Lisa Tanas. Tandaan ninyo, noong May 9, during election time, kung saan nag-celebrate ang mga buwaka ng ina, kasama na din ang inyong lingkod na nabudol dyan sa Mandaluyong, ay nandyan si Remulla na kausap ni Bangag, kung saan kausap niya para sila ay magpalaganap ng kasinungalingan or kawalang hustisya sa ating bayan. Sabi ni Remulla, lahat daw po ay lahat na daw ng pwedeng sakupin ay sasakupin nila para si Pangulong Duterte ay mapanagot sa mga binabato nilang crime against humanity. Pero ang crime ni Bangag Jr. at ni Lisa, ulit-ulitin ko, ang pangingidnap, pag-extract sa Turkey, ano yon, Remulla? Crime against what yon? Ano yon? Crime against Bangag. Okay? Bangag kasi ang nagpasimuno nito. Tapos ngayon, lahat daw ng pwedeng silipin nila ay sisilipin nila para si Pangulong Duterte ay mapanagot nila. At mga kababayan, well, gawin nyo. Gusto ko nga ngayon na karagtagin nyo na yung lolong ating palangga, ang ating PRRD. Alright? So, itong si Remulla, mga kababayan, talagang uubusin nila ang kanilang lakas, uubusin nila ang pera ng bayan para dito tugisin ang Pangulong Duterte o gagawa ng mga fabricated cases, katulad ng ginagawa sa akin,
fabricated crime, 'di ba? Sa kabila ng mga pagdurog ni Pangulong Duterte diyan sa Senate hearing na kung saan nilampaso sila excuse me, ang ating former president na lumabas silang lahat ng mga Shonga Bells. Lumabas lahat ang mga Shonga Bells na mga kongresista at senador na hindi nila kaya ang utak ng isang dating Pangulo kahit anong paikot-ikot nila para itrap ang Pangulo sa kanilang mga kasinungalingan. Pero again, nilalaro nga lang sila ni Pangulong Duterte kasi alam ni Pangulong Duterte na sila ay mga mango. Okay? Sobrang mango, mga kababayan. Anong gusto natin gawin? Anong gusto nyong gawin? Nakakaulam ang mga Huwadcom and Company. Sabi ni Jen Gatchi. Ano pa nga ba? Okay. Anong gawin natin dito sa mga ginayupak na ito? Mag-aaklas na ba ang mga maghahalo na ba ang balat sa tinalupan? Sabi ni Mirasol Lopez, how are you, mga palangga? Okay. Hi, Beethoven Crasco palangga. Kumusta ka na dira? Okay. Remulla, the living dead. Sabi ni Kristen Wilson. Mga mangugid siling ni Mix namin gid sila pang gawing bopis. Sana may ganun, ano? May ganung parusa sa mga inayupak na to. Pero actually, nakakagalit kasi napaka-ungrateful nitong mga taong ito. Kasi nga, mga kababayan, ito ay utos ni Lee Satanas. Ganun si Lee Satanas ka, vindictive narcissist. Okay? Bakit ka mo? Bago natin boljakin tong si Konghon na ito, ilan po bang proxy cases ang ginagawa ni Lisa sa akin, sa iba, kay Attorney Glenn Chong, yun nga, yung pagigipit, kay Attorney Harry Roque, lahat sa amin na kritikal at kumakampi sa inyo, sa ngalan ng taong bayan, ay gustong gurgurin ng waka ng inang Lisa na isap na nilagpasan pa ang kademonyuhan kay Satanas. Kung napapansin ninyo mga kababayan, talagang sabi ko nga, imbis na ubusin ng mga mambubutas ng batas, Congress, lower and upper house, gobyerno ni Bangag para palaguin ang inyong buhay, palaguin ang ekonomiya, bigyan ng solusyon ang mga kaliwat kanang mga krimen na nagaganap ngayon. Kawawa kayo mga Pilipino. Ang ginagawa ay tina-target talaga ang mga Duterte. Pero ang nahihirapan, ang taong bayan. Dahil recently ay nagngalngal itong si First District Representative, okay? Jay Konghon. Alam mo kaya galit na galit yan kay Pangulong Duterte. Yung hunghang na yan, ikaw, baka ng ina ka, kaya galit na galit ka kay Pangulong Duterte dahil napangalanan kang isa sa mga narco noong panahon niya. At ayon sa ating source, mga kababayan, itong si Jay Konghon na yan, Hunghang, hindi ko mabigas yung pangalan niya, Jay Hunghang, yan na lang pangalan mo, mas bagay sa'yo. Jay Hunghang, ikaw ay nasasangkot sa illegal na pulburon dyan sa SBMA. Kaya kayo, galit na galit kay Pangulong Duterte dahil ang pamilya mo, ang tatay mo at ikaw ay nasasangkot sa illegal dealing na pulburon, mga kababayan. Ngayon, kaya ang ginagawa nila ngayon, validated yung list ng mga narco-politics, sabi ni Riza DG. Okay. Jay Hunghang na lang, mas bagay sa'yo. Ayan o. Sabi ni Luis, Creative Creations, BFF, boyfriend, BFF siya ni Aiko. Hindi ako masyado familiar, pero wag na nating isama si Aiko. Kasi nung bata ako, gusto ko yan. Pero hindi naman siya nai-involve sa, hindi naman siya nai-involve sa, what they call it,
sa mga usaping ito. Hindi natin alam ang istorya. Malay mo, dahil sa ginagawa ni Jay Hong Han, iwanan na siya ni Aiko. Pwedeng ganon, di ba? What do you think? Kasi I believe Aiko Melendez is really a solid supporter ni Inday Sara. Yan ang pagkakaalam ko. Kaya huwag na natin siyang idamay kasi minsan sinisilip-silip ko yung kanyang, binabantay-bantayan ko yan eh. Sinisilip-silip ko kung tumitira ba siya kay Inday. Pero hindi naman. So huwag na natin, kasi alam mo naman, sa relasyon ng magjowa, kasi hindi naman sila kasal, di ba? Hindi naman sila mag-asawa, I think. Sa magjowa, hindi natin alam. Mayroong nagbubuljakan sa issue ng politika. Alam ko yan, kahit mga kamag-anak natin, may nagbubuljakan. But let's focus dito kay Jay Hong Han. Kasi ito si Jay Hong Han, mga kababayan, ay nag-epal-epal ang Jutang Ginemes. Okay? Anong iniepal-epal ng Hong Han? Bagay sa iyo pangalan mo talaga. Imagine mo, talagang madali silang gawa ng pangalan. From now on, ang pangalan niyan ay si Jay Hong Han. Mas bagay sa kanya ang Jay Hong Han. Alright. Ngayon, mga palangga. Ang sinabi ni Jay Hong Han, dito pala. Tignan natin. Parang, ito. Ayun. 1 million reward, palit info kay Mary Grace Piatos. Ang kinuda-kuda ni Jay Hong Han para malaman kung sino daw itong si Mary Grace Piatos. 'Di ba? Kung natatandaan ninyo, ito yung nakapirma sa mga acknowledgement receipts doon sa confidential fund na binabato nila kay Inday Sara. Kaya itong si Zambales Representative Jay Hong Han, okay, ay talaga naman, mga palangga, utusan niya ni Tambaluslos. Alam mo, Hong Han, alam ko ang galawan mo. Okay? Kaya, well, my God, lahat kayo. Kaya nyo ginagawa ito, no, sa kabila na ang iyong jowa na si Aiko Melendez. Okay? Sa kabila niya na yan ay Sara supporter, wala kang pakialam. Okay? Wala kang pakialam at, well, hindi sa walang pakialam eh. But we don't know. I don't know what's the relationship. I don't know them actually. 'Di ba? Artista lang naman. Artista lang, hindi naman, magaling veteranang artista yan. 'Di ba? But again, in fairness kay Aiko, wala naman tayong narinig kasi councilor yan ng QC. Nasa district ko yan eh. Oo, nasa district ko yan. In fairness lang, based on doon sa distrito namin sa Quezon City, magandang reputation. Okay? Ni Aiko. Kaya hindi natin pwedeng balahurain ang isang taong wala namang pangit na reputation. Kaya nga makikiusap na lang tayo sa kanya, baka naman pwede ka na magpalit ng jowa. Pag ganito kasi yung jowa mo, anyway, sabi ni, mag-showbiz na lang ba tayo? Sabi kasi ni Hong Han na ang sabi nila, sabi ni Hong Han na napaka mahalaga daw na malaman ng taong bayan ang katotohanan at napaka-importante na yung tao daw mismo na tumanggap ng pondo ng confidential funds na yon na pumirma sa acknowledgement receipt ay makausap, maka-attend ng Senate hearing. So yung mga ganon yung nakalagay na Mary Grace Piatos na yon. Kaya daw nag-usap-usap ang mga kasama ni Jay na mga kapwa niya Hong Han na miyembro ng Tuwad Committee at nag-ambag-ambag daw ang mga Jutang Ginemes ng 1 milyon para ibigay sa sinumang makakapagturo dito kay Grace Piatos na ito. At sinabi pa ni Hong Han, di ba kasi nabanggit ni Inday Sara doon sa kanyang I think press interview na sa pagkakat ng budget, okay, nitong mga Hong Han na ito ay maapektuhan, I believe, mga 200 staff
ng Office of the Vice President. Dahil nga, di ba, dahil sa panggigipit nila kay Inday Sara. Ang punto de vista kasi dito, kaya hindi na umattend si Inday Sara dahil politically motivated nga ito, mga kababayan, mga palanggingking. Ano ang gagawin natin sa mga hunghang? Okay? Now, ang sinasabi nitong hungang na ito, na nag-usap-usap sila, na nag-ipon ng 1 million, ito isang kadyutahan. Huwag mo ko pinagluloko, Jay Honghang, at kayong mga huwadkom to wadkom. Yaan ay hindi kayo nag-ipon, galing yan sa pera ng bayan. At hindi ka nag-iisip ng tama na buwaka ng inaka. 10 ng mga kasabwat mo. Hindi ka ba nakakaintindi ng tinatawag na pseudonym? Ginagamit ang pseudonym o alias mga palangga sa mga intelligence operations. The fact na itong pinag-uusapan natin ay confidential funds. Meaning, kaya nga from the word confidential funds, ginagamit ang pondo sa mga operasyon, kung ano man yan, mga panghuli sa mga demonyo o pag-intercept sa mga kalaban ng bayan, di ba? Ganun naman talaga yung ang pinupuntahan, mga palangga nitong itong mga confidential funds na yan. Ang punto de vista kasi ni palangga ninyo ay itong confidential fund, hindi lang si Inday Sara ang meron. Kung gusto pala expose ng mga hunghang na ito, itong mga nakapirma dyan, kasi hindi lang si Inday ang gumagamit ng pseudonym na yan. I believe, that's my understanding. Yung Piatos na yan, kasi let's say, pumirma siya dyan, hindi ko kasi napanood ng buo yung mga kaputahan nila dyan sa Senate hearing. But I'm just giving you an example at sa ating munting kaalaman. Let's say, for example, yung nakapirma yan, kunyari, yung budget na yan is disbursed 2 million. Okay? Pseudonym, Piatos. Okay? Di ba? Mary Grace Piatos. Yung operation na yan, let's say, tiniktikan, tiniktikan, din na sinurveillance ang mga kasabwat ni Lisa Smugs na kung saan, kunwari lang to, I'm just giving an example. I'm not saying na exactly ito yung ginagawa sa Office of the Vice President. But I am talking in general in terms of intelligence funds, intelligence gathering, information gathering, da-da-da-da-da. So let's say, for example, 2 million yan, Mary Grace Piatos, aka Mary Grace Piatos, ikaw na pumirma dyan. Siyempre, kaya bakit ba nagkakaroon ng pseudonym? To protect the identity of the witness or of the informant, mga kababayan. So kung gusto nyo pala, baka nang ina kayong lahat dyan sa Wadcom, na hindi kayo nagkakaunawa, yung mga utak nyo nilulumot na dahil ang nasa utak ninyo, pera, pera, pera ng bayan. Kaya gumagamit yan, hindi ko pinagtatanggol kung hindi ko alam mo yung hindi ko pinagtatanggol na kunyari yan ay napunta sa pagnanakaw or something. Kung yan pala ang basihan ninyo, idi ilabas na natin lahat. Mga baka ng ina ninyo, yung mga involved na mga nag-witness, yung mga operation ng PNP, ng military, ng Office of the Bangag, everything na mayroong confidential fund, confidential information, ilabas na natin, mga hayop kayo. Yan pala ang gusto ninyo. Ayaw nyong, kung gusto nyong i-jeopardize o ipahamak ang mga confidential informants o yung, kasi, hindi ba? Yung sinasabi nila na dapat nag-come up pa sila ng 1 million reward para daw ilabas si Mary Grace Piatos na yan. Hindi nag-iisip talaga itong mga julul na to kasi mga bobo yan. Yung mga hinayupak na yun, mga walang alam. Ngayon, mga palangga, hindi mo pwedeng i-expose, di ba? Kaya nga confidential, di tanggalin nyo na yung pangalan, yung word na confidential, di ba? Open na lang, not confidential. Public what? I don't know, I cannot come up with a term right now. But anyway, so yung mga yan, sa confidential pagpuproseso ng mga ganyang information, okay, or documentation,
kapag may mga operation to protect the national security, to protect the integrity of that particular office. Di ba? So, kaya may pseudonym yan. Kaya nga, confidential, di ba? Dito nga sa Amerika, mga kababayan, may tinatawag na John Doe or Jane Doe witness. Ngayon, yung John Doe and Jane Doe witness na yan, hindi mo yan pwedeng i-expose kasi you have to protect their what? Identity, their families, yung kanilang safety laban doon sa mga demonyong na witness nila na gumawa ng mga anomalya katulad ni Lisa Tanas na gumawa at si Marcos Jr. at si Teddy Boy Locsin, DOJ, DFA, nagsabuatan sila para maisakatuparan nila ang pangingidnap sa 2 bata o pag-i-extract mula sa Turkey. Kaya may tinatawag Jae Hong Hang na pseudonym. Okay? Ginagamit yan para protektahan. Simpleng-simple lang yan. Oy, kayo mga militaring mga hindi pa tuliin nyo. Tuliin nyo to itong mga wadcom na ito. Di ba? Hindi nyo ba naintindihan kung ano man yung transaksyon na yan? Within that confidential, yung confidential blanket. Di ba? Yung transaksyon na yan, kung saan man yan napunta, yung money na yan, yung pondo na yan, para sa kung anumang operation, the fact na ito ay involved ang safety, ang identity ng isang tao o ng informante o tumanggap ng reward money man yan, even kayo sa intelligence, sa police, di ba meron naman talaga kayong reward system? Kapag may whistleblower, may reward system. I believe meron ganyan. So hindi mo ba naiisip, Hong Hang, na nilalagay mo sa peligro ang pamilya, mismo yung pseudonym, alam ko pseudonym lang yan, okay? Yung Mary Grace Piatos na yan, to protect her. Kung ganyan na her or him, pwede maging him, pwede maging backlash yan. Di ba? Inilalagay nyo mga yawa kayo. Ang isang tao, okay, katulad ng pseudonym Piatos na yan, dahil lang sa inyong kaputahang paghihiganti ni Lisa Tanas sa mga Duterte. Ginagawa nyo mga jawa kayo dahil kayo ay inuutusan ng bangag na presidente, bangag na first lady, tambaluslos na kawatan na bribe, sangkot, malaking bribe ang natanggap at nagbabribe na si tambaluslos, kaya kayo sunod-sunuran. Hindi kayo gumagamit ng utak, mga yawa kayo, na kapag nilagay nyo sa publiko ang sino man yang tao na yan sa likod ni Piatos na yan, mga palangga, ay para nyo na ring inutusan ang kung ano man naging successful operation during whatever operation, nilalagay nyo sa peligro at para nyo na sabihin sa mga naging kalaban, let's say witness yun si Piatos, di ba? Gusto nyo na rin, ini-encourage nyo ang tao na malaman, mabuksan kung sino yung taong yan para gurgurin ang kanyang pamilya. Inilalagay ninyo sa peligro, sa kapahamakan, ang mga taong ito o ang si Mary Grace Piatos. Kaya nga confidential intelligence operation. Di ba? O lahat palagbasihan ninyo na lahat ng, putang ina ninyo lahat Tangay na pag meron ng taga-ong kukulamin ko kayo lahat. Kung ganyan ang inyong naratibo na ang isang politiko ay busisiin ang kanyang confidential funds at mga confidential or intelligence operation sa ngalan ng national security, ay buksan na natin lahat, mga buwaka ng ina ninyo, magsimula sa mga pulis, sa military, sa navy, lahat-lahat na. I-expose nyo na lahat. Pero you are doing this kasi ang gusto nyo lang tirahin ay si Inday Sara at ang mga Duterte. Ito ay pagpapakita nyo, paglalapastanganan ninyo sa opisina ng Office of the Vice President. Not only Inday, but the whole organization. Diba? Inyong what? Inyong
sinisira ang institusyon. 'Di ba? Nawawala na tuloy ng, well, alam naman ng taong bayan na hindi ka panipaniwala ang huwadkom na ito. Kumbaga, dinimoralize nyo na lahat ng mga taong matitinong nagtatrabaho sa Office of the Vice President. Sino ngayon? 'Di ba? Dahil ayan ay ang usapin dito mga kababayan is confidential funds. And confidential activities or confidential activities, intelligence chucho. Dinidemoralize nyo ang opisina habang kayo ay nagmumukhang tanga sa mata ng bayan. Mga palangga, I don't know kung anong ginagawa ng ating mga support na mga military, mga polis na payag na lang ginagago ng gobyerno di Bangag. Hindi nyo ba alam? Alam yung sinasabi ko, basic lang sinasabi ko. Kayo nag-aral pa kayo, mga inahiyo pa kayo kung saan kayo nag-aral, mga giatay kayo. Hindi nyo ba alam na merong implication yan sa inyo lahat? Na pinipilit ng isang hungang o ng mga hungang na mga kongresista na ilabas iyang pseudonym Mary Grace Piatos na yan. That is pseudonym. Itataya ko yung alindog ko dyan. Pseudonym yan to protect the identity of a person na nagre-receive ng funds na yan kung saan man nilagak yan sa intelligence operation. For sure, pag sinusog ninyo yung confidential funds ni Bangag, ilan confidential sa ngayon? 10 billion? 10 billion, right? So pag yan, sinusog yung isa-isa, baka ang pseudonym dyan lahat ay Bangag, 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 Bangag. Tumanggap ng pera, Bangag, ahas, butod, mudlo, putot, kipay, lahat. Pero ang nasa likod niyan ay si Lisa Tanas. Ang pera lahat ay nilalagak sa kanilang bahay o sa kanilang mga offshore accounts. Kung gusto nyo ganyan palang kadyutahan na halongkatin ninyo ang mga confidential information at iburagrag, ibuwagwag sa buong sambayanan, buong mundo, iburagrag na naton tanan, pati bilat ni Lisa, iburagrag yun na. Dahil nandyan lahat nakasulat ang mga pseudonym, ay ang mga, yung mga nilagakan ng pera, nandyan. Pag binukangtang nyo ang kipay labong ni Lisa Tanas, makikita nyo lahat. Kaya lang kadiri, huwag nyo nang gawin. Mga kabalangga, huwag nyo nang gawin. So ito yung sinasabi natin na yung ating Kongreso, Senado, Senado, Lower and Upper House, ay hindi gumagamit ng utak dahil nalalamo na sila ng kanilang puot, galit sa mga Duterte dahil yun ang ini-instill, yun ang sinasalaksak sa kanila ng bangag na gobyernong ito ni Tambaluslos para magwagi sila sa kanilang political ambition sa 2025 and sa 2028 na hindi na umalis ang mga buwakan ng ina Tambaluslos din Sandro Bangag Marcos. That's not gonna happen. Kasi gising na kayo eh. Mga kababayan, ulitin natin. Hindi po gumagamit ng utak ang mga hunghang. Sa pagpilit nila, ginagamit pa ang mainstream media na dapat ilabas ito si Mary Grace Piatos kasi kailangan maging transparent. Niloloko nila Pilipino. If you're just an ordinary citizen na you're not really active in political spectrum, blogging, hindi ka masyado nagbabasa, you're just enjoying life, Diba? Ang magiging, mo ngayon, ang magiging dating sa ngayon sa balita, ay napakakawatan naman ng mga ng mga taong ito, unang opisinang ito kasi ayaw nilang ilabas kung sino si Mary Grace Piatos. Pero hindi naaarok yun eh. Hindi yun naaarok ng ibang mga mamamayan kasi they're not active nga o hindi sila masyadong nakikialam sa usaping politika. Nagbe-base lang sila sa headline. Pero sa mga matatalinong katulad ninyo, mga palangga, mga DDS, okay? Mga fighters at fighters para sa taong bayan, alam ninyo na this is political what? Political persecution, politically motivated, political ambition, lahat na ng klaseng may salitang political bangag, political smuggler, whatever. Di ba? I-disclose nyo yung mga personalidad dyan, kung sino ang pumirma, kung ganyan pala, ulit-ulitin ko, kung ganyan pala ang kadyutahan ninyo, di ilabas nyo na lahat. This is classified information.
yung mga nilalabas ko sa inyong mga dokumento, yun ay kailangan malaman ng bayan kasi, like yung sa PIDEA leaks. Dahil ang usapin, national security, public interest, na ang isang bangag na presidente ay sumisingot ng pulburon, mismo na witness, not na witness, mismo nakausap ni agent ng bayan, Jonathan Morales, pakipollow nyo pala siya sa Facebook, ha? Andyan sa Boljakan. Yung pagiging bangag ni Junior. Okay? Ngayon, mga palangga. So kung ganito ulit ang basihan ng mga hunghang na ito, na lahat ng confidential information na ilabas, ay buwakan ng ilabas na natin lahat. Di ba? Lahat ng mga plano, yung paglusob o pagkipagbakbakan sa China, dahil gusto nyo magbang-bang-bang, ilabas yun na lahat kung yun pala ang gusto ninyo. Ano ang impact nito sa atin, mga kababayan? O sa, not only sa atin, dito sa mga PNP, AFP, sa DND, sa lahat. Diba? Ibig sabihin, mga kababayan, ay ina-undermine ng mga hunghang na ito ang mga institusyon. Sinisira nila, inaano nila sa taong bayan na dapat ilabas itong mga confidential information. Kaya nga si Clarita Carlos, di ba? Sinabi niya ang confidential information kay Bangag na doon sa letter niya na ang mga pamilya ni Bangag, si Lisa Tanas, sila Michael Ma, yan yung mga kamag-anak ni Lisa Tanas na sangkot sa smuggling, agri-smuggling, ay dapat bigyan ng aksyon. Ang sabi ni Clarita Carlos dyan, noong, that was December of 2022, bago siya niligwa, na naniniwala si Clarita Carlos na ang agri-smuggling ay issue ng national security kasi nasisira ang ekonomiya ng ating bayan, nasisira ang kabuhayan ng mga Pilipino dahil sa talamak, rantaran na agri-smuggling involvement ng pamilya ni Bangag Marcos Jr. at Lisa Tanas. Kaya nga nung ni-report yan, coming sa NICA. Okay? Yung information na yan, niligwak si Clarita Carlos para hindi na mag-splok si Clarita Carlos, boom! Binigyan ng generous allowance at binigyan ng trabaho kay Tambaluslos. Ngayon, bago ako mapunta sa kung saan sa mga topic ko, mga palangga. Ito na ang kinalalabasan ng pagkakaroon natin ng bangag na presidente. Kung gusto nyo ilabas lahat ng information, bakit mayroong nag-inquire dyan sa website ng Freedom of Information Program or website nga na tinatanong ng ating kababayan na paki-itemize, naghingi ng itemize, yung itemization ng mga flood control, projects. Diba? Anong ginawa ninyo? Wala kayong ibinigay. Diba? Lahat ng mga information, wala kayong binigay dyan openly public. Diba? Public. Kasi ayaw nyong malaman ng taong bayan. Bakit hindi nyo i-publicize yung mga hayop kayo? Kayong mga huwad committee, bakit hindi nyo i-hear, mag-inquiry kayo dyan? Congressional inquiry kung saan napunta yung 5,500 flood control. Bakit kayo tutok na tutok sa kakapiranggot na 125 million confidential funds ni Inday Sara over billions, 1 billion a day na flood control project na hindi nyo may paliwanag hanggang ngayon ng mga buwaka ng Genemis ninyo sa taong bayan kung saan napunta yung 1 billion, more than 1 billion a day na confidential fund. But sa halip, Sara, 125 million confidential fund, nagnakaw o kung ano-ano pa. Di ba? Ano ang malaki? 1 billion o 1 billion a day? O yung sinasabi niyong 125 million in 11 days na ginastos ang confidential fund. At kailangang gastusin kasi 11 days na lang ang natitira sa kalendaryo ng 2022. At ulitin natin, yung putang inang confidential funds na yan ay mismong inapprove ng bangag na presidente.
Kung yun naman pala na sinasabi ninyo na si Sara ay gumawa ng mga illegalities sa Chuchucho, hindi kasama yung nagbigay? Bakit yung gumastos lang? Bakit hindi kasama yung nagbigay?